Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sumasa inyo ang espesyal na edisyon ng ating Tipon-Tipan sa PIA. Narito po ang ating mga opisyal at siyempre mga katuwang, iba't ibang ahensya ng gobyerno upang pag-usapan ang mga issue at concern sa atin pong senior citizens dito po sa Lambak, Cagayan. Sa ngalan po ng ating Regional Director, Director Purita S. Licas, ito po ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay, para sa isang oras at mahigit dito sa ating special Tipon-Tipan na kayo po'y makinig at manood dito sa ating palatuntunan upang malaman ninyo kung ano nga ba ang mga dapat na programa para po sa ating mga senior citizens at paano tinutugunan ng ating pamahalaan ang kanilang mga pangangailangan. At sa ating mga officers na nandito ngayon, dalawa po ang ating grupo na dumulog dito sa ating palatuntunan. Unang-una ay ang mula po sa Tuguegarao City, yung atin pong OSCA at FESCAP ng Tuguegarao City. And of course, mula po sa RCMB, ito po yung Regional Coordinating and Monitoring Board para sa senior citizens dito po sa Lambak, Cagayan. At of course, mamaya makikilala natin ang ating mga speakers. Pero bago yan, atin munang ipakilala ang ating mga media practitioners na ating kasama ngayong umaga sa pamamagitan ni kasamang Benji De Iro. Yes, maraming salamat Oliver. Our apologies sa mga guests natin kasi katatapos lamang po ng interview kay Director Asis ng BIFAR Manila. And they are now conducting a registration of all fisher folks in the Cagayan Valley region. This is the last region na isasagawa po nila. Susunod po ang ating mga kasamaan sa media. We have with us today si Joms, ang reporter po ng UNTV, at sa kanyang cameraman na si Jason. Of course, andyan naman si Tano Tudao ng DZCV at si Jen, isang freelance na broadcaster din po. Mamaya po ay susunod ang DZYT, andyan din po ang Bombo Radio at saka ang Radyo ng Bayan at saka ang RPNDZ TG. Ang iyong lingkod si Benji De Iro. Good morning. Maraming salamat kasamang Bench, and of course, kasama din natin ang ating mga crew dito sa PIA, si kasamang Alvin De Los Santos, Modesto Ferrer, Tony Guyagoy, sa ating pong Clearview Cable Television kung saan napapanood din ang ating palatuntunan, andyan si kasamang Marshall Bakiran, and of course sa RBC, si kasamang Elon at Chubby Tabalanza. Unang-una, ngayong buwan po mga kaibigan ay ating ipinagdiriwang ang Elderly Week, ang linggo ng atin pong linggo o buwan, pwede ring linggo, pwede ring buwan, ang ating selebrasyon para po sa ating mga lolo at lola. Ano nga ba ang update doon sa mga programa na inihanda ng ating pamahalaan para sa kanila? At ano rin ang inihanda nitong mga FESCAP natin at saka ang regional dito sa ating mga senior citizens sa rehiyon? At ano yung kanilang mga issue na gustong i-raise ngayon sa ating mga ahensya ng gobyerno? Yan ang kabuuan ng ating pag-uusapan ngayong umaga. Pero bago yan, atin munang bigyang daan ang pambungad na mensahe mula po sa isang opisyal ng FESCAP Tuguegarao na si Ma'am Crown Borja. Thank you, Oliver. Mabuhay! Ang senior citizens. I like to greet each one of you a pleasant good morning. Hindi ko na isa-isahin kasi time is gold. In behalf of the senior citizens of Tuguegarao, I'm designated as the coordinator of this Tipon-Tipan. I would like to take this opportunity to express our thanks and gratitude to the PIA always. The media group supporting us, itong mga ating events or activities. I like to greet our new director, who is my new friend, si Boling, Violeta Azul Cruz, violet blue. Ang ganda-ganda ng pangalan niya. Kaya she is always the woman behind the scene for the assistance and help to the senior citizens. I like to greet special greetings to our OSCA head, Mr. Domiciano Barrias, our PESCA head, Engineer Boni Carag, the president of the regional senior citizen, Mr. Romy Alam, and of course,
our presidents of the different barangay, senior citizens associations of Tuguegarao. And I have here all my friends, lahat sa water, sa DTICP, sa Kajelco, sa PhilHealth, etc., etc. So, without too much ado, we are here to enlighten the group, to once and for all, to resolve some problems or issues confronting us in connection with our senior citizens. We are happy that we reach again October 1 to 7 for the celebration of our Senior Citizens Week. So with that, I'd like to say thank you, and may the good Lord bless us all and give us the strength to carry on our responsibilities until next year, God willing. Thank you and good morning. Thank you very much, Tita Crown. Mas gusto niya kasing matawag na Tita Crown. Si Dr. Corona C. Borja, very active sa Senior Citizen Federation ng Tuguegarao City. And of course, may we welcome din ang ating mga opisyal mula po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Andito si General Manager Engineer Miller, si Tangilan ng Metropolitan Tuguegarao Water District. At siyempre kasama yung mga staff niya, si Engineer Adelaido Dairit ng Kagelco 1, andito rin. And of course, si Ma'am Fe Bailon ng Department of Trade and Industry Cagayan. And we also have Sir Samuel Murillo of the PhilHealth region. At kanina ay nabanggit na rin ni Ma'am Crown ang ating mga kasamahan. Of course, Director Violeta Cruz ng DSWD, Sir Domiciano Barrias, OSCA Head ng Tuguegarao City, ang FESCA President ng Tuguegarao, si Sir Bonnie Carag, and of course, Sir Romy Alam ng region. Kasama din natin ang iba't ibang mga OSCA Presidents ng, ewan ko kung ilang barangays na ang meron na dito, 49 barangays, they are here at least to witness this program. Maya-maya po mga kaibigan ay makakasama din natin ang ilan pang mga media practitioners, pero bago sa ating mga katanungan, ay nais muna nating malaman mula sa ating mga opisyal, ano nga ba ang inihandang aktibidad para sa Elderly Week celebration dito sa lungsod ng Tuguegarao? Malalaman natin yan sa mamagitan ni FESCA President Engineer Bonnie Carag. Sir. Thank you, sir. First of all, I would like to thank Porita, the Director of PIA, for accommodating us with this program, Tipon Tipan. As to our activity for this week-long celebration, yesterday we have a mass, then we have the motorcade, then we have the program wherein our guest is our Honorable Mayor Jefferson Soriano. Then today we have the Tipon Tipan, wherein we invited guests coming from the different line agencies, then yung mga service agencies natin like Kagelco, then the Metro Waterworks, and Pag-ibig, no? So we have all these people with us today. And now, after this Tipon Tipan, we are supposed to have the Social Pensioners Day. But we have to move this, we'll have to move this on October 10 because yung as to the SWD order, i-consign na namin sa programa nila. So for the social pensioners, please inform mga presidents sa BESCA, please inform about the date, no? October 10 at 8 o'clock in the morning sa People's Gym pa rin. Then after the People's, or rather the Social Pensions Program, we also have the BESCA Day. So the BESCA Day will be decided by all presidents of the different barangay. So they'll have their own program within their barangay. Because on the first day of our program, wala yung mga imam membro. So we ask them to have their program of their own. So yun lang no ang mga aktibidades natin for this week-long celebration for the elderly. Thank you. Thank you, Sir Bonnie. And of course, kung merong inihanda ang Tuguegarao City, alamin naman natin ang mga inihandang programa ng para sa Lambak, Cagayan. And of course, update na rin sa ating national events mula kay Sir Romy Alam, ang Regional President ng FESCA. Good morning, Oliver. Thank you. Ang team ng Elderly Filipino Week ngayon is nakatatanda, is
pagtulungang isulong benepisyo at karapatan tungo sa maginhawa at masayang pamayanan. This is a manifestation of our government's concern and in recognition of senior citizens' contributions to nation building. And as a matter of fact, marami tayong mga natanggap na substantial benefits as per provisions of Republic Act 9994, especially on social pension of 500 pesos monthly for indigent senior citizens. We have also the compulsory coverage of PhilHealth, the free anti-flu and pneumococcal vaccination, in addition to the 20% discount on goods and services, plus the VAT exemption, and the 5% public utility discount on water and electricity, and such other benefits given by the government. On the level of the region, we will have a celebration also hosted by the SWD Field Office number 2, headed by Director Boleng Cruz. For the first activity, we have the hanging of streamers, October 1, and supposed to be we had the press conference, but it was canceled. Now we have this Tipon-Tipan. On October 4, we have the Dalaw Barangay, a gift-giving activity for the unfortunate senior citizens in Linao East and Linao West. On October 10, we have lined up several activities like Thanksgiving Mass, the Hataw, a short program. Then we have also the wellness program by DOH, the personalized grooming through the auspices of TESDA, likewise massage therapy, likewise from TESDA, medical check-up and distribution of medicines by DOH. And then we have the photo booth by the SWD. Pwede kayong magpa-beauty, magpa-gwapo, magpa-picture, libre. Ibibigay ka agad yung picture. Then we have the distribution of the social pension benefits to indigent senior citizens on the same day. And then we have the socialization. These are the activities for the Senior Citizens Week in the regional level. Okay, so napakaraming aktibidad ang dapat nating abangan at atin ding tunghayan, lalo na sa mga media practitioners na pwede nating i-cover para po sa ating mga media, para sa ating mga senior citizens. So alamin din natin ang mensahe mula sa OSCA-Head ng Tugigraw, si Sir Domi Barrias. Thank you, sir. To all of you, a pleasant good morning. First of all, I would like to ask how it happened that we are here today. Do you know why? Who knows? We are here gathered today because of that Elderly Week celebration. And it is written there, October 1 to 7. Now, why is it that it is called Elderly Week celebration? Because Presidential Proclamation number 470 declares that every first week of October and thereafter is the Elderly Week celebration. So now we understand why we are here. There is read a while ago a theme for this Elderly Week celebration. And I would like to seek your apology because I don't understand very well the theme in Tagalog. But however,
the Office for Senior Citizens Affairs have tried to translate in Ibanag. Kataton inetura bibigan nulaga pa no manting dyan no Ibanag. Correct? Yes. Okay. Not tamagibanak kitam. Why? There is here in the city government of Tuguegarao the special order for tourism, arts, and culture. Under culture, we have the Ibanag language. And therefore, because of that, a special order of the city government, it was translated into Ibanag. Ano kaya nataton? Karagatan ngamin nga mannakam, mangiyade Ta ta benepisyo Ngami. nga neyawa naggobyerno ni Tam para ta pamakapyana tam ngamin. Correct? So, for today, we will dwell on that subject. What can the other government agencies plan, program, activities that they can give to the benefit, as it is now the theme of today's Elderly Week. Aru mesimu nga karagatatam na kuan nga makuha. First of all, I don't, is the DBM around? They were invited, sir, but we are waiting kapag Okay. darating po sila. I remember I personally wrote a letter addressed to the Department of Budget and Management. And the regional director, fortunately, of the DSWD, Ms. Cruz, is present. Why do I mention these two special people in the life of the senior citizens? Why? Because there is a joint circular between the DSWD and the Department of Budget and Management. What is that circular? Number 2003-11, whereby it speaks about the 1/2 of 1% to be given to the senior citizens. But the question is, has that been implemented? It says particularly, and I have here a copy. Yari i-awag to yari i-magnifying lens ko na operan mata. Anyway, sir, ani. Oh. Sir, anyway, Jun, we Jun, will Jun. sir, we will discuss siguro that that particular concern during the open forum. Because that would be one of our topics to be discussed during Sorry, the open ma'am. forum. For a moment, please. Oo. Nasa iyo ba yun? Oh. Anyway, the DSWD director is here. Forgive me, sir. Yes, sir. I had needed this because I was operated 2 times in my eyes. No anikwam mo, no armumusingan, karalapan mo. Correct? Okay, sir. You may proceed. One sir. Okay. Thank you very much. Sir. Ayan, ano?
Anyway, isa yun sa pag-uusapan natin. Ano? It's good na inumpisahan na ni Sir Dom na sabihin yon because that has been a concern among senior citizens. Ano? I am also a member of the regional committee or the monitoring board ng DSWD noon at yan ay concern. Hanggang ngayon, concern pa rin. Ano? At mamaya ay lilinawin yan ni Director Cruz as the regional director of DSWD. But before that, para maumpisahan natin ang open forum, you will give time for the presidents of the different barangays to ask questions as well as media practitioners and the line agencies to answer your queries. But before that, tanungin muna natin o alamin muna natin ang iba't ibang programa ng gobyerno para po sa ating mga lolo at lola. Ako po ay nakaupo sa gitna po nila para mabalanse ho lamang ang ating pong pag-uusapan. Isa pong batang nasa gitna po ninyo at sana maging malinaw po ang ating pag-uusap ngayong umaga para sa kapakanan ng ating mga lolo at lola. Unahin natin si Director Violeta Azul Cruz ng DSWD. Ma'am. Mapiyang kamu ngamin. kasi translate kasi ni Mr. Barrias yung theme ng Elderly Week celebration into Ibanag. Kaya I tried also to speak in Ibanag. Pero yun lang ang alam ko kasi hindi po ako taga rito. Taga Bicol po ako, but ang new assignment ko po ay dito sa Region 2 sa DSWD. Galing po ako ng Mimaropa na region. So, at pera pa ho dun sa aking greeting sa Ibanag ay gusto ko po kayong batiin ng isang magiliw na umaga. Sa lahat ng nandirito, syempre sa ating host sa PIA, kay Oliver, nandito si Tita Crown, nandito si Mr. Barrias, si Mr. Carag, at saka si Mr. Alam. At lahat ng mga presidente ng mga barangay dito sa Tuguegarao. And of course, sa aking mga kapwa lingkod bayan na nagsisilbi sa ating mga nakatatanda. Magandang umaga po muli sa ating lahat. So, ang mga programa po ng DSWD para sa mga nakatatanda ay nasabi na po ninyo kanina, base po sa Republic Act 9994 ay maroon po kami tinatawag na social pension. At alam ko po na alam niyo na rin ito dahil ginagawa na natin ito magmula pa nung anong taon. Tapos ang gusto ko lang pong i-report sa inyo na dito sa buong Region 2, mayroon na po tayong total of 10,573 na mga nag-benefit po ng social pension. At ang total amount po ay umabot na sa 15,859,500. So yun po ang pinakang konkretong programa ng department po para sa mga nakatatanda. And there are other services, but this is being done in coordination with the Municipal Social Welfare Office and the Provincial Social Welfare Office. So, kagaya po ng mga, mayroon po kaming mga alam sana mga programa para sa mga nakatatanda, pero yun po ay dapat makikipag-ugnayan po kami sa ating mga Provincial and Municipal Development Office kasi ang iba po ay hindi na namin po ginagawa dahil ito po ay devolved services. So, ang dapat pong magtrabaho na po niyan ay ating mga partner sa local social welfare office ng mga LGUs. So, kagaya po at ang ginagawa na lang po namin ngayon ay makipag-ugnayan sa pamamagitan ng doon sa pag-preside doon sa RCMB, sa mga meetings para masubaybayan po natin kung ano na ang mga pangangailangan ng mga senior citizens, ano ba yung mga issues na nire-raise po nila during the meeting, and together we can come up with solutions. Kasi syempre po, kailangan nagtutulungan tayo dahil ang pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo-lalo na mga nakakatatanda, ay hindi lang isang concern ng DSWD, but concern of everyone. So yun po yung aming ginagawa sa ngayon. Ang pinakang konkreto po ay ang
yung ngang social pension. Although sa ibang lugar po, mayroon po kaming mga tinatawag na neighborhood support services para po sa mga senior citizen. Ito po ay mga asosyasyon ng mga volunteers para po sila po ay nagbibisita sa mga bahay-bahay ng mga matatanda para matingnan kung ano ba ang pangangailangan at kung paano sila pwedeng matulungan. So yun po yung isa sa mga programs namin. At mayroon nga po tayo dito, kung para po sa kaalaman ng lahat, mayroon po tayong tinatawag na home care. At ito po ay best practice po sa Ivatan. Sa Batanes po. Mayroon po talagang pumupunta doon sa mga bahay-bahay na mga nakatatanda sa Ivatan, ay sa Ivana, para po matulungan kung ano po ang pangangailangan ng mga senior citizens. At syempre po, kung kayo po ay mayroong mahigpit ng pangangailangan at talagang kailangan nyo na, mayroon po kami mga serbisyong pwede nyong makuha sa pamamagitan po ng pagpunta doon sa Crisis Intervention Center. Mayroon po kaming CIU, yung po ay nandito po dito sa regional center namin, sa Carig, ang opisina nila. At mayroon din po kami mga social welfare and development teams na nasa kanya-kanya pong probinsya. Pwede pong lumapit doon kung mayroon kayong mahigpit na pangangailangan kaagad-agad na kailangan yung makuha na tulong. So yun po ang mga serbisyo pong binibigay namin para sa mga nakatatanda. Yan lang po. Thank you very much, Director Cruz. And thank you din, Director. At least nandito po kayo para at least mamaya yung ibang mga issue din ay masasagot. Ngayon, alamin naman natin ang programa ng Metropolitan Tuguegarao Water District mula kay Engineer Miller Tangilan. And of course, mamaya ay susunod naman ang Department of Trade and Industry. Sir. Magandang mapiyanga umangaw ni kamo ngamin. In behalf of the Metropolitan Tuguegarao Water District, nagpapasalamat po kami dahil sa inyong imbitasyon sa programang ito. With me is the two division managers, Tonet and Meng. Tonet is in charge on the public assistance desk, and Imelda is in charge also of the customer accounts, yung pagbabayad po. Ang existing na programa po namin sa Water District para sa mga senior citizens is, number one, we have the 5% discount sa monthly bill nyo ng water bill. Yung aming conditions lamang is proof of residence through a barangay certification and senior citizen ID. And then the senior citizens must be a resident of the household. Consumption shall not exceed 30 cubic meters. The discount is granted per household, regardless kung ilan po yung kung ilang resident, kung ilang senior citizens ang nandun sa bahay po. Isa lang po ang mag-a-avail per household. Then kung meron kasi po tayong tawag diyan, yung nagpapa-convert na hindi nila dating pangalan, yung Metro. So pag napa-convert po natin sa pangalan nyo yun, mag-aantay po tayo ng 1 year doon sa pinapalo lang po namin yung batas tungkol doon. As of August 2013, we have granted a total of 673. Then for Tuguegarao is 502, and then for Solana is 191. For Piat, because
i-coveran na Metropolitan Tuguegarao Water District talo nga munisipyo Tuguegarao, Solana, ana piat. Piat awan pagato nag-avail ni kami. Ngayon no bago nga aplikante ta senior citizen, ari ka mo nga na magiddak ta ani nga ganyaw 1 year automatic yon on the billing period, automatic na yung 5%. And then that's for the discount. Takwaga pa, we have also the senior citizens lane. Yari, no senior citizen umay mapaga, gain naka-allocate o no naka-dedicate nga lane mi nga teller para ta senior citizen. Ari tapeno ari kamo nga na makipila. With that, no maski ari no nga ngagan yari ano nga ganyan, what resibo, we will accommodate you on the senior citizens lane. And then, yun lang po ang aming programa sa senior citizen. Okay, of thank course, you very yung ano naman, yung pag-parking, yun lang po ang aming, as of now. Okay. And we are studying or evaluating yung additional program whether we can also innovate yari aplikante nga senior citizen ta bago nga metro no may aplikami gapatari ta ani nga ganyo yari fast lane na senior citizen. So yun po wala pa po kami doon, ipinopropose pa lang po namin. So Okay, maraming thank you, salamat Engineer. po. Oo, yun. Dalawa yung services na meron sila, no? Yung senior citizen lane at saka yung discount, 5% discount. Kung meron kayong katanungan about that, i-reserve muna and then mamaya sa open forum i-accommodate natin. Si Ma'am Fe Bailo naman ng Department of Trade and Industry Cagayan, mga programa para sa ating mga senior citizen, ma'am. Okay, napiyang nga umanitam ngamin sa akan si Mrs. Bailon from DTI Cagayan. Yun pong aming isinusulong ay yung 5% discount sa ating mga binibili na basic and prime commodities. Ito po ay memoryado na po natin kasi po ang pag-avail po ay parang din po doon sa 20% discount doon po sa ating mga gamot at yung mga iba pang benepisyo na nakukuha natin under 20% discount. Ngayon po, dun sa 5% discount, yung dati po kasi diba 650, ngayon po 1,300 na yon per week. So, nadoble, kasama na po yung mga agricultural products doon. So, maganda na po yung nangyari dahil pinagsama na po siya. So, marami po tayong mga establishmento na nagbibigay na po ng 5% discount. Ngayon po, ang tanungin po ninyo sa akin, bakit po 5% lamang? Kasi po ang pinagbatayan po ng ating mga gumawa ng batas, yun pong profit margin o yung kinikita po na isang establishmento sa kanilang binebenta ay 3 to 5% lamang po ang kanilang kinikita. So yun pong 5%, dati nga po ito 3% yung kanilang panukala. So yun pong 5%, binabahagi po ng establishment, sila pong nag-absorb para po maibigay sa ating mga senior citizens. So, yan po sila. Yun na po yung part ng kanilang corporate social responsibility. So, 5% po yung kanilang ibibigay na mga discount sa basic and prime commodities. Yun pong book po ninyo, yung purchase booklet, nakalagay na po doon yung mga bibilhin ninyo. So, hindi na nyo na iniisip, nandun na po siya kaagad para po madali para sa ating mga elderly. So mamaya po kung may mga tanong po kayo, kung may mga tindahan po kayo na gustong ireklamo, sabihin niyo lang po mamaya sa amin. Thank you po. Thank you, Ma'am Fe. Of course, Engineer Dairit ng Cagelco. Sir. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa ngayon sa Cagelco po, wala na pong bagong programa. No? Sa ngayon, ang tuloy-tuloy po pa rin yung ating pag-implement doon sa 5% discount sa inyong monthly consumption ng kuryente. Pati po yung 50% discount doon sa ating mga homes or centers for our elderly. So, yun po ang tuloy-tuloy na ginagawa ng Cagelco 1. No? In our, sa lahat ng aming payment centers, lalong-lalo na po sa Tuguegarao, we have 3 sub-offices in Tuguegarao. We have 1 in along Rizal Street, doon sa Patria Building.
We have one in MOVA, second floor. We have also one in Water District. So, tatlo po yan. So, in all those payment centers, we provided a separate lane for the elderly so that we give priority to all our elderly na nagbabayad sa amin. In fact, yesterday when we visited yung one of the sub-offices, nalamin namin doon sa mga tellers namin na hindi naman pala nagko-complain yung mga matatanda o elderly, I should say, kundi yung mga non-senior citizen ang nagko-complain. Baliktad. Kasi kung bakit daw inuuna namin daw yung mga elderly natin, sabi ko, siguro explain nyo na lang doon sa mga non-senior citizen. Pagdating ng araw, sila ay pupunta rin dyan. Hindi natin mapigilan yan, di ba? So sana ganun ang pakiusap na gagawin natin sa ating mga non-senior citizens. No? Of course, ang Kagyalkawan po ay full support sa mga hadikain ng inyong asosasyon, itong senior citizen group. So full support po kami sa inyo dyan. And then para ma-update po kayo, in our coverage area, we were able to extend something like 4,878 sa lahat ng ating nasasakupan, like the towns of Alcala, Amulong, Baggao, Enrile, Faire, Igig, Peñablanca, Piat, Rizal, Sulana, Tuaw. And of course, Tuguegarao. Alam ko, Tuguegarao po lahat lang dito. And therefore, sa Tuguegarao po, may breakdown po dito. For Tuguegarao, since Tuguegarao is divided into 3 districts, Tuguegarao 1, 2, 3, itotal ko na lang po ito kasi hindi nyo sure alam ko anong Tuguegarao 1, Tuguegarao 2, Tuguegarao 3. No? So, sa ngayon po, as of September 30, 2013, ang nag-avail po ng ating programa is nasa 1,283. Sa Tuguegarao lang po ito, 1,283. So, I encourage all our senior citizens to please apply, mag-avail po kayo dito, sayang din po ito. Although ang 5%, when you translate that into peso, yung 100 kilowatt hour na yan is nasa 40 pesos. So there are conditions, no, before one can avail of this discount. We have a pro forma form dito, meron po yung form ginawa. So ready na po ito, anytime na gusto nyo pong mag-avail, just go to visit our sub-offices and then magpat po na kayo dyan, then ibigay nyo lang po dun sa aming CWDO, we call it CWDO, yung aming Consumer Welfare Desk Officer. Bawat sub-office meron po yan sa amin. So sila po magbibigay ng form sa inyo. So siguro sabihin ko sa inyo kung anong conditions po dito before one can avail of this 5% discount. First, number 1, ito po yung that you are a registered member consumer of Kagyalco 1 for at least 1 year. So it's important that naging member ka na ng Kagyalco ng isang taon. Kung mag-apply ka pa lang ngayon, you have to wait for next year para we can grant you your discount, no? And then second is that you must be residing in the above stated household with account and meter number as declared above. So dapat may metro ka kasi 1 year member ka na. Dapat may metro ka dyan. And then your monthly consumption does not exceed 100 kilowatt hours. Say for the month of January, your consumption is 100, entitled po kayo. Sa month of February, tumas po yung consumption mo, say mga 150, hindi ka po entitled, no? And then sa March, bumaba ka ng 90 or 100, again, entitled ka po dyan. So, the condition there is, you must not exceed 100 kilowatt hours yung consumption mo kada buwan. And then, of course, you have to agree to present and submit the following requirements, no? Proof of age. So there are many ways to prove our age, like a birth certificate or any proof of birth. Valid senior citizen identification card issued by the senior officer, Office of Senior Citizens Affairs, OSCA, in the city or municipality where the elderly resides. So nakikita ko dyan yung si Sir daw, si Barrias ang pumipirma sa mga panyo. Kasi ako po mismo yung pumipirma dun sa application dun sa dito sa pag-applyan nyo, no? So, and then we also required to submit your proof of residence, like barangay certificate to be issued by the barangay captain. Then, or in the absence of a barangay certificate,
you can secure an affidavit of 2 disinterested persons duly notarized and as non-senior citizen for not less than 1 year. And then proof of authority, if through a representative. In the event, in case the senior citizen cannot physically, hindi siya pwede pumunta sa office because incapacitated siya, then pwede po yung the application can be done through a representative. Provided that you will submit the following: valid identification card of the representative, an authorization letter duly signed, or kung hindi siya marunong kuhan, or he cannot write his name, tab marked by the senior citizen. Oh, yeah. And then proof of billing. So we also require you to submit your proof of billing kasi ang requirement natin sa una, you must at least be member for not less than 1 year, no? So kailangan magbigay din kayo ng proof of billing, yung resibo po, para i-attach nyo dito sa inyong aplikasyon. So this is renewable yearly. Now, when you renew your itong discount ninyo, the renewal must be personal na pupunta ka sa office. Again, kung medyo hindi mo rin kaya pumunta sa office, you can just send a representative. With, of course, yung sinabi ko kanina, yun din ang susundin. Yun lang po siguro sa ngayon. Okay. No? So, sabi ko, ang kagikawan po ay full support pa sa inyong mga adikain. Thank you po. Thank you, Engineer Dairit ng Kagelco. And last one is from the PhilHealth Region 2, Mr. Samuel Amorillo. Sir? Okay, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng aming Regional Vice President, si Oscar Abadu Jr., nais ko rin pong ipaalam sa lahat yung patuloy po na programang in-implement po ng aming ahensyang PhilHealth para po sa kapakanan ng ating mga elderly o hindi lang po mga senior citizens. Una po yung kanilang registration sa ating lifetime member program na kung saan karamihan sa mga senior citizens o mga elderly ay mga retirees and pensioners. Okay, so kami ay nananawagan sa inyong lahat na kung meron po kayong mga kakilalang mga retirees and pensioners sa inyong mga barangay, anyway, nandito ang ating mga presidente ng iba't ibang barangays, mga retirees and pensioners sa inyong barangay, mga pa-SSS, GSIS retiree, uniform personnel retirees, papuntahin niyo po sila sa aming tanggapan o kaya alinmang miyembro ng kanilang pamilya upang kumuha ng forma para sila po ay mag-enroll sa ating lifetime member program. Okay? Ano po ang kaakibat nitong lifetime member program? Sila po ay hindi na kinakailangang magbayad ng contribution. Ngunit, ang benepisyong PhilHealth kung sakaling sila ay ma-confine, ay ibinibigay po ng ating mga partner hospitals, so mga engaged hospitals. Pangalawa, meron din pong programa ang PhilHealth, katuwang po ang hospital dito po sa Tuguegarao City, ang St. Paul Hospital. Ito po yung tinatawag nating bakuna para sa mga elderly, yung anti-pneumococcal vaccine, na kung saan ito ay binibigay ng discounted rate na 600. So, instead na ang isang senior citizen kasama ang kanyang qualified dependents ay magbayad ng around 1,200, ay 600 pesos lamang po ang babayaran doon sa nasabing hospital. Napakadali lang po na mag-a-avail ito sapagkat ang PhilHealth ID o member data record lamang ang ipapakita sa nasabing hospital. Pangatlo, syempre yung alam natin lahat bilang alinsunod sa ating Republic Act 9994, ito yung pag-implement pa ng 20% discount sa health services. Ito rin po ay bilang pagsunod namin sa Administrative Order number 007 year 2012 na ipinamigay po ng Department of Health, na kung saan ang PhilHealth po ay striktong nagmomonitor sa mga healthcare providers natin, yung mga accredited hospitals namin, na kung saan kung ang pasyente ay isang senior citizen member, ay kinakailangang i-implement talaga yung 20% discount. Magbibigay po ako ng halimbawa.
Kung halimbawa ang bill ng isang senior citizen sa hospital ay 10,000, tatanggalin mo na po yung 20% discount, which is 2,000 pesos. So, kung halimbawa ang bill ng pasyente ay 8,000, ang natitira ay 8,000 at ang PhilHealth benefit ay 8,000, wala na pong babayaran si senior citizen patient. Pero kung ang PhilHealth benefit ay 6,000, siyempre meron pang natitirang 2,000 na co-payment o kaya yung babayaran, counterpart naman ng ating mga senior citizen. Ngayong darating na ika-15 po ng Oktubre, ay ilulunsad na po ng aming tanggapan ang tinatawag naming all-case rate. Ano na po ang kagandahan nito? Tayo pong mga Pilipino, kasama po ang ating mga, lalo na po yung mga senior citizens, ay alam na po nila kaagad kung magkano ang kanilang magiging benepisyo pag sila po ay ma-confine sa isang engaged hospital. At hindi na po tayo magtatanong ng anong hospital, ilang araw, anong klase ng sakit meron ng isang pasyente. Sapagkat sa tinatawag naming all case rates, nandiyan na po, nakalista na kung magkano yung kaakibat na benepisyo pagpasok o kaya pag-admit pa lang ng isang pasyente sa hospital. At meron pa hong dalawa. Siyempre, gaya po ng ibang ahensya, kami rin po ay merong tinatawag na priority for the elderly pagpunta niyo po sa aming tanggapan. At ito po ay aming sinusunod bilang pagtupad na rin po sa Republic Act 9184. Upang sa ganun ay ma-awardan na rin po ang aming tanggapan bilang isang Seal of Excellence. Na kung saan, nais ko pong sabihin sa inyo na ang aming tanggapan ng PhilHealth sa Santiago, ang kauna-unahang opisina po dito sa Region 2 na nabigyan po ng Citizen Satisfaction Center Seal of Excellence. So, ibig sabihin, approve po sa lahat po ng mga kliyente ang serbisyong binibigay po ng aming tanggapan. At ninanais po ng aming Region 2 na lahat po ng tanggapan ng PhilHealth branch offices ay mabigyan po ng CSC Center Seal of Excellence. So sana nga po. Ang panghuli po ang aking ibibigay ngayon, na alam ko po ay ito po yung maganda sa inyong lahat, kasi alam ko na ang mga elderly ay usually sila po yung naging pasyente ng cataract extraction. Okay? So dati-rati po kasi, upang ma-avail natin ang dalawang package ng 16,000 sa bawat mata, kinakailangan natin magantay ng 90 days period para magamit ulit ang 60 days. Ngunit ngayon, pinaikli na po ng aming korporasyon, ginawa na lang po siyang 24 hours gap. So kung ang mata, left eye ay na-opera ngayon, the following day, rest ka muna, and the third day, pwede na yung isang mata for another package of 16,000. So yun po ang aking maibabahagi ngayon, at kung ano po yung maaaring itatanong nyo later po sa amin, kasama ko po ang aking partner sa public affairs upang tugunan po ano mang katanungan na inyong ibibigay o tatanungin po sa amin mamaya po sa ating open forum. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Sir Sam Morillo, and I do hope ang ating mga OSCA presidents, Barangay Senior Citizens Association ay nalinawan doon sa ilang mga programa para i-relay din doon sa inyo pong mga kabarangay. So ngayon ay ating bigyang daan na ang ilang mga katanungan sa ating open forum. Pero bago yan, nais ko munang i-welcome yung ilang mga media practitioners natin na humabol. Si Madam Vivian de Guzman ng DWPE Radyo ng Bayan at si Madam Digna Pagulayan ng RPN. Okay? So, sino ang unang magtatanong? Okay, ganito po ang gagawin natin. One from the senior citizen muna and then mamaya sa media. Si Madam Karing Tabaw. Good morning. Ito ang question ko ngayon kasi parang ngayon ko lang narinig kay Sir Amarillo yung lifetime membership program. I am a member of the PhilHealth kasi nung nasa gobyerno ako. Ngayon, kailan ba nag-umpisa ito para magiging member din ako? Am I qualified to be a member although I was before, government employee? Okay. Ang programang ito po ay nilunsad noong taong 2002 na ang dati pong tawag namin ay non-paying member program. Ngunit meron po kasing ibang connotation kung sakaling non-paying ang tinatawag. Baka alam nilang lahat, pag non-paying, wala ka nang mabayaran sa ospital. We reterm it, okay, ang aming tanggapan ay ginawang
nagbigay pa ng ibang tawag dito, we call it lifetime member. Na kung saan, ang qualifications para mag-avail po, o kaya magiging miyembro ng lifetime member program ay una, kinakailangan nag-retire ka sa edad na at least 60 years old and above. Kung ikaw ay non-uniform personnel, o kaya yung civilian personnel of the government, at nakapagsilbi sa gobyerno ng at least 10 years, o kaya nakapaghulog ng contribution sa PhilHealth, kasama din po yung contribution nyo noon sa aming dating ahensya no na Philippine Medical Care Commission, ibibilang po natin at least 120 months po dapat ang buuin na contribution para makapag-qualify sa ating lifetime member program. So, ano po ang gagawin? Una, magtungo po sa aming tanggapan, bibigyan po namin kayo ng PhilHealth member registration form. At kinakailangan pa mag-ready po kayo ng 1x1 ID picture ng 2 kopya, which is your latest ID picture. At ang katibayan na kayo po ay pensioner o kaya retiree po ng GSIS o SSS. Yun po ang 3 requirements po natin upang sa ganun ay makapag-register po kayo sa lifetime member program. Okay. Do you have a copy of the, yung mga requirements yung para sa pensioner? A copy of the application form so that we will avail? Kasi sa bagay, hindi pa ako nagkakasakit. Hindi ko pa, the only time I availed of the PhilHealth ay yung na-opera ako dito kasi nabali ang kamay ko. Until now, hindi ko namang ginagamit, but then, I'm still interested. Malay mo, pag may mangyari, at least maano ka rin naman. Ganito na lang po. So, sa ngayon po kasi wala pa kaming dalang form. Yeah. Pero magdadala lang po kami sa tanggapan siguro na yung Senior Citizens Association. Upang sa ganun, marami po kaming dadalhin na form para kung sino po yung mga retirees and pensioners na miyembro ng OSCA ay mabibigyan na rin po ng nasabing forma. Okay. At sa likod po ng forma, yung mga list of requirements na kinakailangan po ibigay. List of requirements, you will bring it there. Okay, thank you very much, sir. Okay, thank you. Si Madam Vivian de Guzman ng Radyo ng Bayan. Actually, wala akong katanungan. Gusto ko rin talagang i-direct yung microphone kanina sa kanila kasama mga Oliver so that, kasi mas marami silang mga concerns na idudulog sa ating mga representatives ng mga agencies ng gobyerno. Okay, So, but ibabalik ko anyway, sa this is an open forum, so open din for media and then open for our senior citizens para lahat ng doubts natin and queries ay ma-clarify in this forum. Si kasamang TJ. Apya nga umata mga amin. Just umaga pa nikaw. Halos siga ni kamo nga amin nga na benepisyo nga kiniging amin na ahensya. Igatan no ma'am sir na leaders na SC na mangipet home for the aged, especially for the indigent. Okay. Cindy Imayama kwa home for the aged. Is it feasible dito sa ating region? Siguro una si Director Cruz muna, for the part of the DSWD, and then mamaya sa senior citizens officers natin. Una po, kailangan po natin malaman muna ano ba ang incidence ng mga nakatatanda na unattached, wala ng pamilya, para magkaroon tayo ng senior citizen or home for senior citizen. Yung po ang unang titingnan natin, anong pangangailangan? Kasi po, kailangan muna natin makita yon. So, alam naman po natin ang ating close family ties. Usually po, hindi po talaga pinapabayaan ang mga nakatatandaan ng kanilang mga anak-anak, mga anak nila. Kaya, bihira lang po yung alam ko, although we still need to study ano bang incidents dito sa Tuguegarao. For example, dito sa Tuguegarao, ano bang incidents sa mga nakatatandang nagpapalaboy-laboy sa kalsada na walang nag-aalaga? Ano bang percentage ang mga nakatatanda na inaabuso ng kanilang mga pamilya? Sinasaktan o pinapabayaan yung mga pangangailangan? So, ganun po. Kasi, yung pong center or yung home for the aged, yung po, ang dahilan po